Magandang araw mga ka-PTech. Sa video na to no ay i-discuss po natin yung salient provisions related po dito sa direct acquisition na isa sa mga modes of procurement no na nabanggit po under the New Government Procurement Act o yung RA 12009 no. And mga kapitek, medyo very technical po no ang usapin natin ito, kaya we will directly quote yung mga terms na ginamit po dito sa ating IRR at sa iba pang mga clarificatory documents no na ipinalabas po na ang ating GPPB no o yung ating Government Procurement Policy Board, particularly yung kanilang ipinalabas na NPM number 004-2026. Dito po sa the PTech team, we do not claim authority no as to the expertise dito sa mga bagay-bagay na ito, but we will try to provide context dun sa mga ibang mga issues no sa point of view po ng isang school principal. Ako po bilang isang school principal. Sa ngayon po, ang aking school na hinahawakan ay isang implementing unit dito po sa aming schools division. No? Una sa lahat ay linawin lang po natin yung isang video natin regarding sa tanong na pwede bang gamitin yung MOOE in order to procure yung isang item. We refer to one item, no? We refer to isang unit lang, halimbawa isang laptop or isang sabihin nating isang air conditioning unit, no. Yun yung context po noon, isang item lang ang pinag-uusapan natin, no. Say for example, yung isang laptop ay worth 52,000, okay, or worth more than 50,000. Malinaw ang sagot na hindi ito pwede, no? Hindi ito pwede. I do not know kung pwede po sa inyo yan, no? Pero dito po sa amin ay hindi po pwede yan, no? Sapagkat ang allowed lang po na price per item, per unit ay 50,000 and below, no? Ayon po ito sa COA circular na nabanggit po natin doon sa ating video. So may mga nagko-comment na ay pwede daw yan sa ating RA 12009, no? So binabanggit na po nila yung RA 12009. Kaya nga again mga kapitek, dito na natin babanggitin yan for the continuity and further clarification. Atin na pong pag-usapan no yung direct acquisition base po sa RA 12009 na no na i-comment po doon sa ating video. Okay? So ano nga ba ang direct acquisition? Ang direct acquisition ayon po sa ating RA 12009, particularly section number 32, ay binabanggit po na ito ay isang bagong mode of procurement. Makikita niyo dyan sa ating embedded photo, no, na hindi po ito nabanggit doon sa lumang Government Procurement Act, which is the RA 9184. Ang direct acquisition allows the procuring entity, kagaya ng mga eskwelahan, to directly purchase no yung mga goods or services from a known and reputable source without the need to conduct a canvass or a request for quotation, no, tinatawag natin na RFQ, subject to the conditions prescribed in the IRR. Alright? So according to the IRR pa rin, ano ang mga pwedeng bilhin gamit ang direct acquisition? So, una ay pwedeng bumili ng tinatawag natin na CSE. Ano yung CSE? Common Use Supplies and Equipment. Provided na ito ay hindi available doon sa ating procurement service of the DBM or the PSDBM. Okay? Or yung mga non-CSE goods and services basta hindi ito lalagpas doon sa 200,000 threshold. Yan po, no, malinaw po yan na nabanggit dito sa ating RA 12009. Okay? Basta hindi available kay PSDBM, pwede mong gamitin yung ating direct acquisition, no? For non-CSE naman, pwede rin basta hindi ito lalagpas ng 200,000 pesos.
Okay, so saan pwedeng makabili? Nandyan ang department stores, no? We have depots, fast food chains, grocery and supermarkets, convenience stores. Lahat ng yan nakalista dito sa ating IRR, no? Pharmacies, bookstores, construction and hardware stores, automotive parts, and yung online stores po natin po pwede rin. Okay? So, ang additional na clarification natin dito, no? Required ba ang market scoping? Yung term na market scoping po ay very clear yung pagka-define dito sa ating RA 12009, and we will be talking about how to conduct the market scoping later on base sa pagkaintindi po natin na ipinalabas po ng ating GPPB. Alright? So, required ba ang market scoping? Yes. No, required ito at sabi ko nga ito pag-uusapan natin sa susunod po na video. Ano pa yung isang mahalagang tanong pagka gumamit tayo ng direct acquisition? Kailangan ba ang posting sa PhilJeps? Ang sagot ay hindi na. No, wala nang requirement na posting kung direct acquisition ang gagamitin. Sabi nga ng GPPB dito, ang posting daw ng ating APP, no, of a particular procuring entity is already serving, no, the primary transparency mechanism. So hindi na kailangan ng posting dito. Kailangan pa ba ng 3 quotations? Well, hindi na rin ito kailangan, no, dahil hindi na tayo magkakandak po ng RFQ. Alright? So mga kapitek, ito muna yung mga basics na ibibigay natin sa video na to, at alam nyo, marami pa pong ibang details, ano, ng direct acquisition, and we will try to cover sa mga susunod po na mga videos. Again, ito ay sariling interpretation lamang po ito ng The PTech team base sa aming mga karanasan, dahil na subukan na rin po namin, no, na gumamit ng direct acquisition sa aming eskwelahan, no. So muli po, maraming salamat sa inyo. Sana na-clarify na natin yung bagay na ito, at in conjunction dun sa naunang video na ginawa po namin sa pag-increase ng threshold from 15,000 to 50,000 pesos. Alright? Maraming salamat mga kapitek, at hanggang sa muli.